Hello guys! Welcome to my channel. So nakabalik na ako sa bakasyon ko pero nagpo-post pa rin ako ng mga vacation videos namin. So please do watch and support the channel. Yan yung paraan ko, no, to stay alive dito sa YouTube, no, para hindi tayo mapag-initan ng YouTube. And syempre ma-document ko rin yung mga adventures namin. Anyway, so magbibigay ako ng reaction video regarding sa nangyaring raid sa Makati, particularly I think sa Rockwell to, no? Nagkaroon ng raid. Si Armal Forcelo magbabalita. Kaya kita nyo. Sa bisa ng isang search warrant ay sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng mga tauhan ng PNP at PIDEA. Kita nyo kung gaano kadami yung baril na yan. So, aabot na 87 yata, 87 pirasong baril yan. Sabi na, almost 100. Sige, hindi pa kasama yung mga bala at mga magazines. Ang isang condominium unit sa Rockwell, Makati City. Target ng operasyon ang isang Jiang Xiadong o So ano yan? Taiwanese na na gangster, no? Liu Mingchung, umano'y ring leader ng isang Taiwanese crime syndicate sa isang press conference. So ano yan, tawag dito, yun nga, gangster, yan, mga illegal yung no? Ito, pakita ko na lang Sa sa'yo. hapon ng Martes, inihayag ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benher Ambalos. Ito lang si Abalos, sabi ko kanina. Nagsawa na to, nakakatakbo ng mayor, vice mayor, naging DILG naman. So, ayaw talaga umalis sa pwesto. Na umabot Yan, dami, no? Dami. sa 84 na mga arma. 84 pala, 84. I stand corrected. 84 na firearms. Tapos paborito na naman lang banggitin yung high-powered. Kasi, pero pagka may nakita silang 22, wala naman sinasabing low-powered. No, high-powered, syempre, dagdag yan na fear factor, panakot. Bakit nila sabihin na rifle tsaka pistol, di ba? Bakit nila high-powered, high-powered? Sa Pilipinas lang palagi ginagamit yung term na HPR, high-powered. At daan-daang mga bala ang nakumpiska sa condo unit ng naturang Taiwanese national. For the strong manifestation of keen responsiveness to the led by the PNP confiscated in Rockwell, Makati last night a large cache of 84 Ito nakakatuwa dito eh. Alam niyo ba kung ano itong mga to? Ito yung magpul na nafo-fold na yan, no? Parang nagiging flashlight or para concealed. Diyan, meron na pala dyan, no? Dito, bihira pa yan eh. Kasi, additional paperwork yan eh. Against sa, Tapos ito, kita nyo, 1911, 1911, may mga Glock pistol. Ito, mga 5.56 to, ha? Ito, 5.56 to. Sure ako dito na 5.56. Makikita nyo kasi yung magwell eh. Okay. firearms and 100 Okay, revolvers, 1911, Glock, 1911, ito mukhang Glock to. of rounds of assorted live ammunition during a search conducted in the residence Ito yung of Jiang. magpul na malamang Glock ang laman nito. Tapos pag na-unfold nyo, yan, nagiging pistol na may stock. Kaya hindi sikat sa US to kasi bawal eh. Hindi naman bawal, regulated. Regulated to eh. Kasi ang by law dito sa US, kailangan yung baril, mukhang baril, hindi siya ganyan. Kasi nga yung for conceal, I don't know, yung ATF may mga weird rules na kala mo to make us safe pero naisip lang nila eh. Zhang Xiaodong, also known as Liu Mingchung, a suspected ringleader of a Taiwan Meron din itong kasong kidnapping sa bansang Taiwan at dito sa Pilipinas nagtatago ang sospek. Duda naman ng kapulisan. And magazine. So ito magazine to ng Glock. Glocks lahat to. Glocks. Ang dami. Tapos ito 5.56 to mga magazine to nasa taas. Wala mo ito 1911 na magazine. Ibebenta ang mga Ito. Ronnie Kit. Naka Ronnie Kit to. No? Ronnie Kit to. Wala tong barel. Wala pa siyang Glock sa loob. armas sa black market. Ito mga revolvers. By looking at the revolvers, parang hindi ito mga paltik.
Ito mukhang paltik pero I doubt kasi yung syndicate nga may pera kaya nilang bumili ng ano branded tsaka totoong baril Ito mukhang ano to branded to mga to except dito lang ako nagdududa kung paltik to o hindi. But yun po yung Ayan, 556 ang mga magpul inimbestigan namin kung anong gagamit. Police operation noong Marso 1 kung saan 3 Taiwanese national na sinasabing miyembro ng sindikato ang naaresto. Kinalala ng mga oto na kasama sa nahuli sa Bulabor sa bansa pa ang nakatapos news. Group led by Jiang Xiaodong. Pakita ko na lang yan, no? So, magbibigay ng reaction dito, no? Yan. Okay, ito na na-capture ko na picture. Yan, tama. FPG Magpul. Palaki natin ng konti. Para makita nyo yung mga types ng barrel na gusto nila. Ito, nagiging box siya pag pinold mo. Kaya regulated to sa US Kasi considered to na SBR or short barreled rifle. Tapos, ang nakapalaman dito sa loob, hindi Glock yung mga Glock clones. Siguro ano to, system defense, yung polymer na barrel, I don't know. Nakalagay folding submachine gun. Ayan. Paano naging submachine gun yan? Meron bang full auto yan? Kasi para ma-consider na machine gun, kailangan may full auto capability. Kung single shot lang yan, hindi yan submachine gun, no? Just because it looks like one, it doesn't mean it is. So, FPG, Magpul FPG. Okay? Para lang siyang Ronnie kit. Parang Ronnie kit lang, no? Nilagay mo lang yung pistol sa loob. Yan. Kaso ito na-fold siya, nagmumukhang briefcase na maliit, no? So, by the looks of the brand, hindi to Glock. And yung angle ng grip, hindi to Glock. Para siya yung mga Glock clone. Sabi ko nga, ang unang pumasok sa akin, System Defense, RX Delta, mga ganon. Ito pa, malupit FNP90. Ano ba, napakamahal yan. Napakamahal yan. So, ibig sabihin, may pera talaga sila. And then, ito, Bossmaster. Bushmaster. Meron, no? Dami. No? Tinataka nila. Okay. Okay, so magbibigay, ito na yung mga 19 nila. Sig Sauer. Pietro Beretta. Ang dami rin pala. Sabi ko sa inyo, mga branded yung mga pistols Hindi yan basta, hindi yan basta paltik. And, syempre, suki sila ng Armscore. Buy local. Ba? Yan. So, yan pag-usapan natin. Pag-usapan natin yan. Bakit? Ito ang tanong ko sa PNP. Ano nangyari dun sa NBI clearance para makabili ka ng baril? Ano yung nangyari dun sa kailangan, may umattend ka ng gun safety seminar para makabili ka ng baril? Ano nangyari dun sa pinagmamalaki nyo na neuro? Uy, kailangan mo ng neuro para malaman kung matino ka, kung gagawa ka ng masama. Ano nangyari sa dami nito? Huwag mong sabihin yung bumili nito. Ilang beses nag-neuro, ilang beses nag-NBI clearance, ilang beses nag-drug test. Tapos, di ba, pag bibili ka ng bala sa Pilipinas, bibili ka lang kung ano yung nasa LTAP mo. Kunyari, ang nasa LTAP mo is Glock 17, 9mm. So, dapat 9mm lang. Ba't ang dami din bala dyan? No? Sabihin nyo. Itanong sa PNP. Ano nangyari po doon? Sa ano? Ano pa yung mga requirements ng PNP? Pagka bibili ka ng baril, yung mga waiting period pa. May ballistic test ba yan? Di ba wala? Wala. Ito nang katibayan Ito na yung katibayan na walang ginagawa yung mga requirements nyo sa pagbili ng baril pagdating sa kriminalidad. Bakit? Kasi nga, by definition, mga kriminal, they will not follow the law. So, kahit na anong requirement na gawin nyo, kahit anong batas gawin nyo, pagtatawanan lang kayo ng kriminal, ito na yung ebidensya Ito na ebidensya. Sabi niya, paano nag-ebidensya? Ayan nakakuha siya ng baril, sobrang dami. Na hindi nag-neuro, hindi nag-drug test,
hindi gun safety seminar, mga ganon. Ito na nga ebidensya, oh, nakabili. O, di sasabihin na naman ng mga bulag at saka sheeple. Kasi yan criminal yan eh. O, yun nga, that's the point. Kahit anong gawin mo requirement, hindi yan gagawin ng kriminal. Kaya nga tinawag silang kriminal eh. By definition, yung mga kriminal, they don't follow the law. So what is the point? What's the point? Bakit kailangan ka pa nagre-require ng drug test? Hindi naman magpapa-drug test tong syndicate leader na to. Taiwanese syndicate leader na to. Hindi naman magpapa-drug test yan eh. Hindi yan magpapa-NBI clearance. Hindi siya They will find a way. They will find a way para maka-acquire nito. Diba? Oh. Hindi naman to yung first time eh. Hindi ito first time na nakakahuli ng ganito, 'di ba? Ilang beses na. Huwag yung sabihin ngayon lang nakahuli ng ganito karaming baril ang PNP. Hindi ito ang first time. Bakit hindi dinedivulge paano nakuha yung mga armas? 'Di ba? Paano na-acquire? Ba't di binabalita? 'Di ba? Kasi nga yung mga criminal, they will find a way. Lalo na kung may pera ka. At nag-uumapaw ang pera mo. Ano to? Spikes Tactical? Ako hindi ako makabili ng Spikes Tactical eh. Kasi may mas mga mura eh. May mas mura naman. Ba't kaya bibili ng Spike? Spikes Tactical. Di ba? Ayan o. Huwag mo sabihin lahat, ninyuro niya yan. Nag-neuro exam siya para makabili siya niya. Hindi. I'll bet. Ni isa dyan, hindi siya nag-apply. Kasi nga, unang-una, foreigner siya. Hindi siya allowed by law na maka-acquire nito, 'di ba? Paki-explain do sa nag-proponent ng mga gun regulation sa Pilipinas. Anong nagawa ng gun regulation para mapigilan yung Taiwanese syndicate leader para maka-acquire ng ganito karaming baril at ganito karaming bala? 'Di ba ang limit sa Pilipinas 50 rounds lang? Oh, paano nangyari 'yon? Tapos napakahigpit pa, kailangan specific sa baril mo yung bibilin. Diba? Paano nangyari to? Paki-explain. Paano nangyari to? Diba? By definition, guys, criminals don't follow the law. Kaya pinagtatawanan lang kayo ng mga criminal. Anong mga gun safety seminar na yan? Anong mga neuropsychiatric exam na yan? Pwede ka makabili ng baril. Ayan, oh. Oh. Ang dami. Anyway, so ano masasabi ko tungkol dito sa baril na to? Overall, anong purpose niyan? Sabi ng balita ng GMA na baka gagamitin yan sa Taiwan na tawag dito, sa kriminal doon. No, hindi yan gagamitin doon. Tumataas ang tension ngayon sa Taiwan and China. Kailangan nila ng armas. Kaya nga kita nyo, yung mga bansa na sobrang hihigpit sa armas, pag nandyan na, when the enemies are at the gates, mag-scramble silang maghagilap ng weapons, mag-scramble silang mag-train ng tao. To the point, nagagamit sila ng mga tao na dati kalaban ng Estado. No? Ano ibig sabihin? Kilala niyo ba si Victor Bout? Si Victor Bout, ang kinatawag na Merchant of, the Merchant of Death. Kung napanood nyo yung Lords of War, ang nag-portray dito kay Victor Bout, si Nicolas Cage. Yan, ito po ang itsura ni Victor Bout. Tapos pinalaya lang no nakaraan, kapalit ni Brittney Griner, no? Kapalit nito basketball player. Habang buhay na tatandaan na ang pinalit kay Brittney Griner is the Merchant of Death. Si Victor Bout. Panahon ni Biden. Imagine nyo, hindi nalugi tayo, hindi lang US, nalugi lahat. Dahil ang daming pinatay nito, ang daming dahil yung mga armas na binenta nito. Kapalit lang ng basketball player dahil celebrity. So, yan ang kapalit. Anyway, so, ito pa, may papakilala ako sa inyo. Alam niyo doon sa pelikula na Lords of War na portrayal ni Nicolas Cage kay Victor, no? Sinasabi ni Nicolas Cage,
yung gobyerno, kailangan ng mga taong katulad niya, ni Victor. Kailangan to do the dirty work. Meron siyang mga ginagawa, like yung magpadala ng mga armas, no? Para labanan yung kalaban, pero hindi pwede ma-identify ang mother country niya. Pakinggan niyo yun, kung paano nakawala si ano. Tragedies in life. One is not getting what you want. The other is getting it. Is this one of yours? Jack Valentine finally had what he wanted. Nahuli siya. Curiously, the death spies that led us to the prize. It's not her fault. She's just easier to follow than you are, Luciano. You have Pakinggan. broken every... My family has disowned me. Jewish. Okay guys, so yan po ang aking opinion regarding this. Hindi to gagamitin just for syndicate activity, illegal activity sa Taiwan. Nagpe-prepare na sila ng gera. They are preparing. As of today, a few minutes ago, napanood ko sa internet, no, nagpadala na ng F-22 ang US diyan sa Clark Air Base. Nagre-ready na talaga. So, yan, kailangan nila ito. Kung dati napakahigpit nila sa sa mga civilian, pag-aarmas, ngayon nagkukumahog sila maghanap, maghagilap ng armas. At yun ang aking opinion. Okay? Kasi very timely naman na magpapadala siya ng ganito kadaming armas sa Taiwan kung kailan nakaabang na yung China, ang lapit na. No? Naghihintay na. So may mga nagsasabi pa rin mga Pinoy, hindi gigirahin ng China ang Taiwan. Ano ibig sabihin? Yung mismong presidente ng Taiwan, yung buong paranoid lang sila? Walang basihan ang ginagawa nila. Ito nyo, parang chess pieces yan eh. Naglalagay na sila ng mga pawns nila sa pag-atake. Nagre-ready na sila. At sabi ko nga, dumating na dyan yung mga F-22. Tapos yung mga F-22 yata sa paligid, sa Hawaii, sa Japan, at sa iba pang base na malapit, yung state of readiness nakataas. And based on their highest general sa Air Force, no, ito daw yung pinaka mataas na state of readiness na ginawa nila so far sa region na to. No? Tapos meron pa mga nagsasabi na may nag-comment pa diyan, no, kababayan natin na sabi, ang Amerika kasi palagi nakikialam, nakikisawsaw. Sabi ko, pagkatapos sakupin ng China ang Taiwan, sa tingin nyo, sino susunod? Philippines na, 'di ba? Baka mamaya pag sinakop kayo ng China diyan, ikaw isa ka mismo sa manalangin na sana makisawsaw ang Amerika para mailigtas kami. 'Di ba? Anong gagawin niyo pag sinalakay kayo ng China diyan? 'Di ba? Yun sa mga galit sa US, yun nga unnecessary evil eh. Parang it's a bitter pill to swallow. Yung pride nyo. Na, yan naman yung US. Anong gagawin? Wala namang magagawa ang Pilipinas eh. 'Di ba? Wala namang magagawa pagka nakaporma na nga yung mga Chinese vessel diyan sa Kalayaan Shoal eh. Kalayaan Group of Islands eh. Wala namang ginagawa ang Pilipinas, 'di ba? Puro protest lang, protest. Kaperasong papel lang yung mga protest. Hindi nga pinagtatawanan lang tayo ng China. No? Doon sa mga ma-pride na ayaw sa US, hintayin yung tumapak on Philippine soil ang mga Chinese soldiers. Saka kayo manalangin na sana makisawsaw ang US. Hindi natin gusto, pero ideally dapat tumayo tayo sa sariling paa, pero hindi natin kaya. And sabi ko, the enemy is at the gates. Ang lapit na nila. No, hindi to kapraningan, hindi pagiging paranoid. Sa tingin nyo, buong bansa ng Taiwan ngayon nagre-ready na. And kumikilos na yung mga ibang bansa din in a state of readiness na hindi pa natin nakikita. So, let me know what you think. No? Yung paghigpit ng pagmamay-ari ng baril sa Pilipinas, pag dumating na yung gera, kita nyo, halos mamigay na ng baril dyan. Mamimigay na ng baril. And it's gonna be too late. It's gonna be too late. No? Parang nangyari sa Ukraine. Kung kailan sinakop na sila ng kumikilos na yung Russia, saka pa lang nagtitrain ng mga civilian. 'Di ba?
And parang yung manyana habit ng Pilipino, buhay na buhay pa rin. Na, ay, hindi yan. Wala yan. Wala yan. Meron pa ako nabasang comment eh. Ano daw, ang mananakop daw mga Amerikano. Ang magliligtas daw sa atin, China. Ha? Parang napaka-twisted. Panoorin niyo yung mga videos about sa Tibet. Yung Tibet, very peaceful na maliit na nation, maliit na bansa, no? Sinakop ng China. Anong ginawa ng China? Kinawawa sila. No, gusto pang amburahin yung ano nila, history, gusto burahin yung language nila, yung tinuturo sa school, ba? Mawawala sa susunod na mga dekada, mawawala na talaga yung history ng Tibet, buburahin sila ng China. So, yun ba ang gusto nyo? Sabi ko nga alisin nyo yung pride nyo. Punta tayo sa reality. Pagka dumaong sa Manila Bay, yung mga sundalo ng China, anong gagawin nyo? Yun ang tanong. So that's it, guys. Comment what you think. Please click like and subscribe. And thanks for watching. Bye.